Diyos ng masigabong palakpak at sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas and Advance Happy New Year. Amen? So kinagawian natin, kinaugilan natin, kinasanayan natin na bago tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nagdideklara ng mga magagandang bagay because whatever we declare, yun po ang nagmamanifest sa ating mga buhay. Mga kapatid, hallelujah, with faith, with boldness and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Malakas, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Parang mahina. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin ang Diyos. We do not deny the fact that sometimes in the world, nakakaranas tayo ng problema, pangangailangan, suliranin, but our God is able to make all things beautiful in His time. Mga kapatid, sadsad tayo po ng ating series about the attributes of God, which entitled, Who He Is Within Us. And we're still here in Book 3. And last topic na po ito sa Book 3. Darago na po tayo sa next year sa Book 4, mga kapatid. Hanggang Book 5 po ito. Kasi sabi ko nga, the more we know the Lord, the more we will trust in Him. Pag natapos po natin ang 5 books na series, darago naman tayo who we are in the Lord. Para yung tayo, alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kapag hindi mo alam kung sino ka sa harapan ng Diyos, you cannot demand your rights, mga kapatid. So kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, ngayon ang inuuna natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kasi pagka kilala mo ang Diyos, lalo kang magtitiwala sa Kanya. Hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka mag-aalala. Again, who He is within us because Jesus Christ is living in our hearts. Sino siya habang siya ay nanahan sa ating mga puso? Sabi po ng Psalms 57:1, Be merciful and gracious to me, O God. Be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. So ganyan ang Diyos. Hallelujah. Kaya mga problema, dumadaan lang yan. At habang dumadaan ang problema, tayo ay ikinukubli ng Diyos sa ilalim ng Kanyang mga pakpak. Ibig sabihin, we are protected in the presence of the Lord. Let us review, brethren in Christ. Part 1, siya ang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26. And part 2, siya ang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. And part 3, siya ang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And part 4, siya ang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina in 2 Thessalonians 2:16. And part 5, siya ang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy. In Nehemiah 8:10 and part 6, siya ang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10. And part 7, siya ang Diyos ng kakontentuhan. He is the God of contentment in Hebrews 13:5. And part 8, siya ang Diyos ng kasapatan. He is the God of satisfaction. 2 Corinthians 12:9. And part 9, siya ang Diyos ng kasagutan. He is the God of answer in Jeremiah 33:3. And part 10, siya ang Diyos ng katugunan. He is the God of provision
in Genesis 22:7 to 8, 14. And part 11, siya ang Diyos ng kabuhayan. He is the God of life in John 14:6. And part 12, siya ang Diyos ng kaginhawaan. He is the God of prosperity in 2 Peter 1:2. And part 13, siya ang Diyos ng kapahingahan. He is the God of rest in Luke 6:5. And that was last Sunday. At tinalakay po natin na last Sunday, in-acronym natin ang salitang LAWS. LAWS. We'll find rest in learning with Jesus. We'll find rest in abiding with Jesus. And we'll find rest in walking with Jesus. And we'll find rest in serving with Jesus. Kung gusto talaga natin ng kapahingahan kay Lord, gawin natin yan. Patuloy ka mag-aral sa Panginoon, manatili sa Panginoon, lumakad kasama ng Panginoon, at maglingkod sa ating Panginoon. And this evening, again, this is the last topic of Book 3. Part 14, siya ang Diyos ng kinabukasan. He is the God of future in Hebrews 13:8. Basa tayo mga kapatid. Sabi po ng Hebrews 13:8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Sabi ng Message Translation, for Jesus doesn't change. Yesterday, today, tomorrow. Our tomorrow is our future. He's always totally Himself. Kaya kung ang Diyos ay naghimala sa lumang tipan, naghimala sa bagong tipan, maghihimala siya din siya sa ating panahon. Because our God never changes. He's the same, mga kapatid. Ang sabi ng Amplified, Jesus Christ the Messiah is always, sabi nga ninyo, always. Always the same. Yesterday, today, yes, and forever to the ages. Ganyan ang pag-asa na tayo. Layo mo na Diyon, ha? Hallelujah. Kaya wala tayong pangamba. Kung kilala natin si Jesus, hindi siya nagbabago. Kaya dapat ang ating mga mindset na babago. Kasi ang feeling ng iba, kapag nagkamali ka, masama ang Diyos. Pag gumawa ka ng mabuti, mabuti ang Diyos, hindi ho. Ang Diyos ay mananatiling mabuti. Maging mabuti ka man, mananatili ang Diyos na mabuti. Nagkasala ka man, mananatili siyang mabuti. Nagkamali ka man, ang Diyos ay mananatiling mabuti because He is the same yesterday, today, and forever. Circumstance doesn't change His personality. Ang Diyos ay magiging Diyos anuman ang nangyayari sa ating paligid. Amen? Kaya tayong kausap. O sabi mo, I like that. Tingnan natin the heart of God's attribute. Jesus is the God of the past age. Nakita naman natin ang kasaysayan ng Bible na ang Diyos ay Diyos talaga. And Jesus is the God of the present age. Nagtataka ang iba, sino naman nagpapakita sa lumang tipan? Kay Adam, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Akala nila ang Father, hindi ho. Mga kapatid, bakit? Kasi ang sabi ng Timoteo, walang nakakita sa Diyos which pertains sa Father. Walang nakakita sa Ama kailanman. So, sino nagpapakita sa lumang tipan? That was Jesus. Hindi nga lang siya kilalang Jesus noon. He was known as Yahweh. Yod-He, Vav-He. Yan po ang pangalan na kilala sa lumang tipan. And that Yahweh, which translated into Lord, is Jesus. Kaya mga kapatid, si Jesus ang nagmamanifest in the Old Testament, sa New Testament, and ever in our time. I appreciated, sabi ko nga, kaya nga di ba sinasabi ko, where the presence of God is, hindi na tayo kailangan mag-cast out na, Satanas, lumayas ka, demonyo, lumayas ka, because in the presence of God, hindi nakakatagal ang kaaway, tama? Hallelujah. Kaya sabi ni Pastor Noel, sino bang nakarating nung last na dito si Pastor Noel? Ang church show natin daw ay puno ng mga anghel.
Kasi sabi ko nga dati, sabi ko, Pastor, mga anghel ba talaga? Kasi natatakot ako eh. Praise God. Kasi minsan, umakyat ako dito mag-isa, nag-organ ako, kumanta-kanta ako mag-isa. Aba, dami kumakanta sa likod. Gusto ko tumakbo pababa. Sabi ko, Pastor, bakit natatakot ako? Sabi niya, remember, Pastor Lito, that supernatural things ay nakakatakot kasi natural tayo. Kaya hindi natin ma-cook up yung mga supernatural. Kaya kita mo si Mary, nang makakita ng anghel, anong sabi ni Gabriel? Maria, huwag kang matakot. Bakit? Kasi kinakatakutan ng mga anghel because they are supernatural. Kaya natural pala na, pag nakakita kayong kumakanta sa likod, matatakot kayo. Pero isa lang ang tiyak, hindi sila demonyo, kasi ang demonyo hindi pwedeng tumagal sa presensya ng Diyos. May tao pa kaya? Hallelujah. Amen? O sabi mo, I like that. Kulang man tayo ng Nimro. Praise God. Pero punong-puno ang lugar na ito ng anghel. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, He is the God of present age. Ang tawag na ito si kapatid. Jesus is the God of the perpetual age. Nasa ano pa lang ako? Sa heart. Balik ka kapatid, balik. Pag sinabing perpetual, eternal. Hindi lang siya sa present age, past age, even in the next life natin, siya pa rin ang Diyos natin. Ang maganda doon, makikita natin si Jesus ng mukhaan. Ay, siya pala si Jesus, kamukha siya ni Marino. Hallelujah. Amen. Naniniwala ba kayo na kamukha siya ni Marino? Praise God. Bakit? Kasi magiging perfect na tayo lahat. Hallelujah. Halos hindi na tayo magkakakilanlan because si Pastor Lito, wala na yung mga takiligya, wala na mga takiyawat na yan, hindi na ako pango doon, hindi na ako maitim doon. Praise the Lord. Sabi ng Bible, babaguhin ang ating katawan into heavenly bodies na ito ay magiging perfect and we will see God face to face. Doon mo mga kapatid, makikita yung sinasamba natin ngayon, doon mo makikita ng personal. Para malungkot kayo. Hallelujah. Okay, sabi po ng Proverbs 23:30, sapagkat tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Kagantihan sa Tagalog eh. Pero sabi ng Amplified, for surely there is a later and a future and a reward, and your hope and expectation shall not be cut off. So, mga kapatid, sabi ng Bible, sa mga huling panahon, katabi mo may future ka. Hallelujah. Ang iniisip pa silang iba, pag mga binata, dalaga, pag sinabing future, girlfriend, boyfriend, hindi na, wala sa boyfriend ang future mo, wala sa girlfriend ang future nyo. Ang future nyo nasa kay Jesus. Tama ba, Jun? Sa kahahanap ni John ang kanyang future. Hallelujah. Hindi mo pa nasupunan si Jesus. Jesus is our future. Amen? Amen. Hallelujah. Dagdag pa po natin mga kapatid. Sabi ng Hebrews 11:20, sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Maganda sa Amplified, when eyes of faith, Isaac, looking far into the future, invoke blessing upon Jacob and Esau. Nakikita po natin mga kapatid, nung makita ng kanilang ama, binasbasan ang kanilang kinabukasan. Kaya mahalaga, nagpapabasbas tayo, mga kapatid. Psalms 84:11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait, gusto ko itong verse na ito, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakan ng matuwid. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows present grace and favor, hindi lamang grace, hindi lamang favor, and future glory. Anong ibig sabihin ng glory? Honor, splendor, and heavenly bliss.
Parang akala mo Bisaya, no? Please. No good things will He withhold from those who walk uprightly. Wala daw pong i-withhold ang Lord na mabubuting bagay sa mga nagsisilakad ng matuwid. Sabi mo sa katabi mo, ano ba ang wish mo? Tiyakin niyo lang na lumalakad tayo ng matuwid. Bakit? Kasi sabi ng Bible, our God doesn't withhold good things sa mga lumalakad ng matuwid. Vice versa, pag di ka lumalakad ng matuwid, then hindi mo mararanasan ang mga mabubuting bagay sa Panginoon. John 16:13, Gayunman, kung siya, which Holy Spirit, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pag may Holy Spirit ka, hindi ka na madidisip, because the Holy Spirit will guide you into all truth, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Sabi nga ninyo, marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Basahin ko muna. But when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all the truth, the whole and full truth. For He will not speak His own message on His own authority, but He will tell whatever He hears from the Father. He will give the message that has been given to Him, and He will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. May I borrow your attention? Chismoso ang Holy Spirit. Sa ating panahon ngayon, the Father is seated on His throne, and Jesus is seated on His right hand. Maliwanag yun. Si Jesus ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos sa trono. Naandun yung dalawa sa Trinity. Di ba God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So yung Father and Son, they're now seated sa trono. And what we have today is the Holy Spirit. Ngayon, ang sabi ng Bible, hallelujah, yung Holy Spirit, anuman ang marinig sa Ama, at siyempre, sama na natin si Jesus, sasabihin ng Holy Spirit sa atin yung mga bagay na darating. Bigyan natin ng kulay. Ngeni, at sulaking babo. Sabi naman ng Ama, mangutang ang Ama, Jesus, nanugawan tamo kang king highly favored church at sulang ngeni, mag-worship lang. Agree ba kayo doon sa sinasabi ko? May sabi-sabi lakin. Praise God. Sabi niya, nanugawan tamo, mag-worship lakin. Masanting pang mga babae itang mag-lead care. Mga baby face. Hallelujah. Ngeni, sabi ni Jesus, ano pa gagawin natin? Kundi i-bless nila. Nag-uusap ang dalawa. Tuwing sinasamba sila, nag-uusap ang dalawa kung anong gagawin. Sabi na naman, anong gagawin natin, Jesus? Sumasamba sila sa atin. Kasi ang sabi ng Old Testament, if there is worship, there will be rain of blessing. Hindi pwede na walang blessing kapag may pagsamba. Sabi na naman, anong gagawin natin? Sumasamba sila. Kahit medyo, parang ako pa ang gusto ko kasi sa nagdadran, yung parang may mahina, yung malakas, hindi yung iisang tunog hanggang matapos. Hallelujah. Yan ang dapat gusto ko matutunan nila. Yung may parang simple, tapos pag patapos ang talagang umahataw. Hindi yung, kasi ang worship pataas yan eh. Pag parang palipad yan, hindi yung ganyan. Naku, praise God, hindi ganyan. Hindi nila, ang iba, ganyan ang start, paganon pa. Hallelujah, hindi. Ang worship pataas yan. Yan ang laging pag-aralan. Ngayon, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ni Lord dahil sumasamba tayo. O ngayon, narinig ng Holy Spirit.
Sino may Holy Spirit? Sabi ng Bible, sasabihin daw ng Holy Spirit yung mga bagay na darating. Kung ngayon, binulungan, ibubulong sa'yo, Joy, darating ka ng malaking blessing. Kaya kayo, pag nagsasamba kayo, ang sasabihin nyo lang, Holy Spirit, talk to me, talk to me. Praise God. Kasi ang Holy Spirit, na naman itang marinig niya sa Ama, sasabihin sa atin. And that is future things. Amen? Sabi mo nga ulit, future. Hallelujah. Masaya ba kayo mga kapatid talaga? Parang hindi kayo masaya. Hallelujah. Dapat masaya tayo sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos, mabuti sa atin. Kaya huwag tayo lang magsawang maglingkod kasi may bunga at may bunga yan sa atin. Kaya ngayon, kita mo, pakiramdaman mo, nung nabubulong ang Holy Spirit. Kanina, sabi ko kay Sister Joy, intindihin niyo muna ako kasi nangangailangan tayo ngayon eh. Kailangan ko muna mag-speak sa Manila. Binigyan ako ng 3,000. O, diba? So ngayon, mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Kasi, sabi ko nga, 3,000 Lord, yung kuryente pa lang namin, magkano ba yun, Sister, 3,090. Kulang pa, Lord, mag-Christmas party kami. Sa Wednesday na, mag-Christmas party kami. Kailangan namin ng pera. Nung inahatid na ako kanina, hallelujah, hinahatid na ako hindi po patay, hinahatid lang. Pati buhay, hinahatid. Sinakay na ako sa kotse, praise God. Aba, na nasa kotse ako, may humahabol, Pastor, sandali, Pastor. Inabutan ako ng pula, na sobre yung, ano ba yun? Ampaw. Alam niyo po ba, siyempre, nahihiram ako nung busisiin sa naghahatid, makikita ko. Pagdating ko sa bus, binuksan ko, 5,000. Ano bang sinasabi ko? Kasi, kapag binubulungan ka ng Holy Spirit na i-bless ka talaga. Huwag kang mangamba. Hindi paraan mo ang kailangan. Paraan ng Diyos how He will bless you. Amen. Palapakan natin siya. Sabi mo, mabait si Lord. Mabait talaga, grabe. Sabi mo kay Lord, I love you. Hallelujah. Amen. Kasi kapag tayo ay patuloy na sumasamba sa Kanya, mga kapatid, maniwala ka, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Amen? Sige po, next. Ang sabi ng Timoteo 6:19, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Yan ang ginagawa ng tao, nagtatrabaho, nag-iipon for their futures. Tama ba? Bakit ka nag-iipon? Pinag-uusapan niya ang future. Tama, nasabi niya, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kaya pa paano mag-ipon-ipon? Mayroong ipon. Halimbawa kayo mag-ipon, sabi ko nga, di ba may 20 ngayon na buo? Pag nakakita kayo ng 20, kahit may kailangan kayo, ihulog mo, iagad siya mo. Praise God. Dapat marunong tayo mag-ipon-ipon din kasi hindi lang tayo nabubuhay ngayon. Ano sabi sa English? In this way, laying up for themselves the riches that endure forever as a good foundation for the future so that they may grasp that which is life indeed. So sabi ng Bible, tayo din, mga kapatid, para sa ating kinabukasan, mag-ipon-ipon. Pero hindi nyo ba alam na yung ginagawa natin is seed yan. Kaya hindi man ngayon, Sister Joy, yung ating pawit-awit, may bunga yan. Yung pa-projector dyan, may bunga yan. Kahit yan si Marino, minsan napapagalitan ko, may blessing din yan. Hindi naman nakasalalay sa akin, kung nagalit ako, walang blessing, hindi. Kahit pagalitan ko yan, may blessing yan kasi ginagawa niya kay Lord, tama? Hallelujah, amen? O sabi mo nga sa katabi mo, mag-ipon. Kaya yung pag-iipon, hindi lang naman pera. What we are doing today, considered as seed, na pwede natin anihin bukas. Amen? O, sige po, next. Hallelujah. Sige na, kapatid. Matuntun kayo yata, eh.
Praise God. Hallelujah. Actually, marami bumili po sa book 1, book 2 yan kanina. Hallelujah. Attribute number 1, future is determined with what? Declaration we have. Ano ba lumalabas sa bibig? Ay, hirap na buhay. Ay, mo na mabuhay. Ano ba lumalabas sa bibig natin? Kasi it will determine kung ano magiging bukas. Kasi sabi nga ng isa kong mga laral, what you are experiencing today is just your declaration yesterday. But you can change your present situation by declaring good things for tomorrow. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, ano ba lumalabas sa bibig mo? Praise God. Hallelujah. Baka naman puro na lang ang mga nanay sigaw ng sigaw sa na. Ano ba? Praise God. Kanina natutuwa ako sa ang daming bata kanina kasi sa swimming pool sila maliligo sila maghapon Hallelujah. May mga kulit na bata. Nagagalit pa. Bakit gusto ko maligo? Gusto ko maligo! Parang yung pag nagwawala, pag hindi pinagbigyan. Ito, gusto ko narinig sa nanay ko. Halika na, ang bait-bait ng anak ko. Ang bait-bait talaga ng anak ko. Tumatahimik ang bata. Bakit? Kasi, ang deklarasyon iba. Kaya sabi ko sa iyo, kung anong gusto mong mangyari sa sitwasyon mo, hindi ka kasi na makita ng Lord ang mundo na madilim. Hindi niya sinabi, ang dilim, ang pangit, wasak naman, hindi. Anong gusto mong mangyari ng Lord sa madilim? Let there be light. Kaya kung ang anak niyo matigas ang ulo, sabi, ang bait-bait ng anak ko. Kaya dapat ganyan ang deklarasyon ko. Hallelujah. Ang mabait ng mga musicians. Hallelujah. Amen. Ang sarap pakinggan, di ba? Ang mabait. Hallelujah. Hindi ako na-stress. Hallelujah. Isang praise and worship lang ang hindi ko na-upload. Dahil ang mga musicians sa sobrang bait. Hallelujah. Late sila dumating. Kami, hindi kami pwede maghintay ng akong palungid kami dyan sa organ na yan. At alam niyo po ba mga kapatid, dahil akong palungid, naku, hindi ko napag-aaral, mabilis, number 64. Para kami hinahabol dito, praise God. Hindi ko na alam kung paano mapapagaling. Sige, kanta na lang tayo. Nung pinakinggan ko, hallelujah, parang may hinahabol kami, mga kapatid. Sabi ko, hindi ko ito i-upload dahil uulanin kami ng bus. Mga pastor, hallelujah, amen? Amen po ba? Ang bilis. Ang bilis namin. Pero dahil mababait ang mga musicians, kita mo si Junjun. Wow, si Junjun talaga, wapo. Umagay sa kanyang puti Praise the Lord. Amen? Napakabait pa yan ni Junjun. Napakabait. Si Marino, ang bait-bait niyan. Hallelujah. Grabe. Mga musicians namin dito, mababait. Hindi kami nag-i-start. Nagsisimula na. Hallelujah. Hindi pa kami tapos. Tapos na siya. Praise the Lord. Amen. Tulad ng linggo, ang ganda ng praise and worship namin kasi mababait yung mga kumakanta. Amen. Yung bridge, hindi nila nakuha, nagtatapos sila. Bridge pa lang, nagtatapos na. Pakinggan nyo, grabe. Hallelujah. May tao pa kaya akong kausap? Kaya ngayon, wala tayong ibang bunga, bibig kulit, ang bait natin. Amen? Para bumait tayo, tingnan mo ang katabi mo, ang bait-bait niya. Hallelujah. Praise the Lord. Mababait! Kaya ako bless ako, sobrang babait ang mga membro dito. Amen? Walang stress si Pastor dito. Kaya yung buhok ko kumakapal. Hallelujah. Walang stress. Praise the Lord. Pinag-aralan ko, ang una palang nakakapanood, stress, baka hindi nyo alam. Kaya kung gusto nyo akong makalmo, i-stress nyo lang ako. Hallelujah. Maupusan ako ng buhok. Kaya sabi ko, pagka nagpapagupit ako, hindi na alam ng barbero kung anong gupit ang mayroon. Sabi ko, habulin nyo na lang. Sir, wala na po kami nahahabulin. Hallelujah. Pero God is good. Sabi mo nga sa katabi mo, God is good. God is good. Kaya, maganda dapat ang dinideklara natin kasi yung sinasabi natin, magdidetermina kung ano ang magiging future natin.
So, at sino nagaya ko? Sabi ng Panginoon, tatawag, magpapahayag, mag-aayos sa ganang akin mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at mangyayari ay ipapahayag nila. In English, tingnan nyo, who is like me? Let him, tayo, stand and proclaim it, declare it, and set his fruits in order before me. Since I made and established the people of antiquity, who has announced from of old the things that are coming, then let them declare yet future things. Mga dalaga, ganito ang sasabihin niyo, gusto ko, Lord, gwapo na, mabait pa, may pera pa. Praise God. Hindi yung puro gwapo. Gwapo nga, hindi ka naman mailibre sa Jollibee. Praise the Lord. Hindi ka mailibre sa McDo. Maganda naman yung, maganda naman yung gwapo na, may pera pa. Di ba, Sister Joy? Ibibigay sa'yo ni Lord kasi sinasabi, ako nga mga kapatid, nagkamali ng deklarasyon, sabi ko kay Lord, Lord, nung nagpapayag pa ako, sabi ko kay Lord, okay naman sa akin ang 4 wheels, kahit second hand. Aba, binigay sa akin pula, second hand. Yan ang sinabi ko eh. Dapat sinabi ko brand new pala. Kahit tino ko, pag dinadrive ko yun, mga kapatid, ang paboritong tigilan yun is stoplight. Kung kailan ako liliko doon sa titirik, pag nakaparong ako, hiyang-hiya ako bumaba. Hallelujah! Tutulak! Praise the Lord! Ginawa ko para makaganti yung niligawan ko na binasted ako. Kala nyo kailang binabasted ako? Madalas, ang dami ng busted sa akin. Binigay ko na ng kotse, makita ko siya naka-high heels. Tinitirikan din, ang tutulak dyan sa may himsol din. Siyempre, babae, maraming tumutulong. Bayis talaga ang mundo. Pag lalaki ang natirikan, walang tumutulong. Pero pag dalaga, may mga tumutulong. Hallelujah! Are you in church? Kaya sabi ko, bayis talaga ang mundo. Ito pa mga kapatid, ang ginawa ko sa mga nang busted sa akin, nung ikinasal ako, lahat kinuha kong abay. Kaya, nakaganti-ganti ako sa kanila. Kaya pag mapapanood yung video namin ng kasal, lahat ng mga nagpaka-violent doon na abay, puro ko yung niligawan at puro yung binastin ako. Hallelujah. Walang pain. Kaya si Marino, ilang pieces ka man pastirin, okay lang yan. Hallelujah. Parang si Marino, kagwapo-gwapo yan, Marino eh. May tama kaya? O sabi mo nga, declare. Dinideklara natin kung anong gusto natin mangyari. Sa mga gusto ko ng magandang buhay, Lord, I declare. Kaya sa pag-isip pa lang ninyo, mga kapatid, deklara na kay Lord, salamat sa magandang buhay, magaan na buhay, maayos na buhay, masayang buhay. Deklara natin. Kasi again, what you're declaring, mag-determine yan sa ating future. Pangalawa, sige next, kapatid. Future is determined with what prayers we have. Ano bang prayer? Baka naman ang prayer natin, Lord, gusto ko lang mamatay. Ako yung mga nanay na sobra ng stress. Ang prayer nila, ang nanay ko nga dati nung mamatay si tatay, nauna si tatay mamatay eh. Alam niyo po ba na mamatay si tatay? Laging prayer ng nanay ko, Mateo, kunin mo na ako. Aba, ano na yung kunin? Alam niyo po, kamatay lang ng tatay ko, buwan lang ang nagbilang, namatay si nanay. Yun ang mukhang bibig niya eh. Ikaw ba, anong bibig mo? Mukhang bibig mo. Praise God. Kaya sila'y magsisiparitong may iyakan at may pamanhik na aking papantubayan sila, akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako'y pinakaama na sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. In English, tingnan po natin.
Hallelujah. Sige, they will come with weeping, impatience, and penitence, and for joy, pouring out prayers. Prayers saan? For the future. I will lead them back. I will cause them to walk by streams of water and bring them in a straight way in which they will not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim, Israel is my firstborn. So sabi ng Bible, mga kapatid, ang prayer pala, kapag tayo ay mapanalangin. Naalala ko ulit si Michelle, sabi ni Michelle, Pastor, sa ating pong rapol, bigyan na lang ng papel ang bawat isa sila na maglagay ng pangalan. At sila na rin po maghulog kasi parang ang pangalan kung wala. Sa rapol kasi, the more na marami ang pangalan, the more na ang chances malaki para mabunod. Tama ba, Sister Joy? Ang prayer, ganoon din pala eh. The more na marami ang prayer, the more na maraming chances na matugunan ang ating prayer. Eh, tayo ba'y nananalangin talaga? Baka naman di tayo nananalangin. Hallelujah. Pray ba tayo? Praise God. Mag-pray tayo, mga kapatid. Hallelujah. Because the more na nag-pray tayo, prayer ng prayer, it determine our future. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Pangatlo, praise God, future is determined with what wisdom we have. Anong wisdom na mayroon tayo? Basa tayo, mga kapatid. Sabi po dito, sa Proverbs 24:14, sa gayo'y matuto ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa. Kung iyong masumpungan ito, yung karunungan, sa gayo'y magkakaroon ka ng mga kagantihan na naman ang ginamit, at ang iyong pag-asa ay hindi mahiwalay. Maganda sa English. So shall you know skillful and godly wisdom to be thus to your life. If you find it, then shall there be a future and a reward, and your hope and expectation shall not be cut off. So, ang sabi ng Bible, mga kapatid, meron tayong godly wisdom, then magdidetermine yan sa ating future. Di ba natandaan niyo si Solomon? Pinamili siya. Solomon, mamili ka sa dalawang bagay. Alin ang pipiliin mo? Wisdom or wealth? Ulitin ko, tinanong ng Diyos si Solomon kung ano ang kanyang pipiliin sa dalawa. Wisdom or wealth? Ang sabi po ni Solomon, I choose wisdom. Kaya he was known as man of wisdom. Because wisdom can make wealth, but wealth cannot make wisdom. Lagi natin tandaan. Kaya dapat ang wisdom ang pinipili natin. Wisdom. Amen? Sabi nga ninyo, wisdom. Yung wisdom, yan po ang mga ibinubulong ng Diyos sa atin na mga dapat natin gawin, mga kapatid. Hallelujah. So, ang wisdom ng Diyos ay ating mararanasan. Last, future is determined with what hope we have. Ano ba yung ating inaasahan? Hallelujah. Sabi pa ng Bible, basa tayo, Jeremiah 31:17, at may pag-asa sa iyong huling wakas. Huling wakas ang pinanggit. Sabi ng Panginoon, at ang iyong mga anak ay magsisiparoon uli sa kanilang sariling hangganan. Sabi po doon, and there is hope for your future, says the Lord. Your children shall come back to their own country. Grabe, ibabalik ka ng Lord sa tamang kalalagayan natin. Amen? May pag-asa pa. Amen? Kaya ako pagka nandyan ako kay La Michelle, hindi lang nila alam yan, nagdi-declare ako. Hindi sila dito forever, Lord. Sa susunod na dalaw ko, nandun sila sa kanilang sariling bahay. Pag pumasok naman ako kay Sister Joy, Lord, hindi rin ito para sa kanila. The time will come na makikita ko ang kanilang mansion, fully furnished, paid in full. Diba? Kaya namang sinasabi ni Pastor Noel? Amen? Hindi tayo forever na mangungupahan. Mayroon tayong future sa Panginoon. Sabi mo nga, future.
Kaya dito yung mga kabataan, tsaga-tsagain lang natin. Alam niyo po si Pastor Alan dati, hallelujah, ang daming kabataan, ang offering kaunti. Kasi kung mayroong hindi nag-offering, mga kabataan pala yun. Hindi na mga katabi mo, di ba hindi ka nag-offering? Parang wala akong kausap. Tingnan niyo mamaya pag mag-offering tayo, yung mga tumatayo bilang. Bilangin mo yung hindi tatayo. Hindi ko kayo pinapahiya. Ang realidad kasi, mga kabataan talaga, wala pa naman talaga. What I'm pointing out, ang mga batang nag-aaral, wala pa talaga. Wala pa kayong aasahan, tama? Pero si Pastor Alan, tsinagaan niya ng tsinagaan ang mga kabataan, nagtuturo kahit hindi nag-offering, turo ng turo, hallelujah, pinapa-aircon, pinapa-electric panan, kahit hindi nag-offering, tama? Ngayon, hindi niyo po ba alam? Halos lahat ng kabataan na pinagtsaga niya, puro na ngayon professional. Dating hindi nagbibigay, ngayon supportive na sa church. Hindi naman katabi mo may future dyan. Si Sean, hindi naman habang buhay, walang pera yan. Amen? Hindi pala. May pera siya, hindi lang malaki. Ang nakikita ng kanyang girlfriend, future. Siguro iniisip ng kanyang girlfriend, Ngeni, alaya pa. Pero miras ang panahon. Mayaman ito. Pogi na mayaman pa. Pero mo, mag-meeting tayo. Meeting tayo, mga young people. Saan nakita? Starbucks. Magpaparadahan doon. Walang makikisakay, walang makikiangkas. May kanya-kanyang sasakyan. Amen? Ang ganda nun, paparada si Ruth. Praise God, alright. Nakasanglas na malaking itim. Hallelujah. Is that you, Ruth? Wow, English na tayo. Amen? Walang imposible kay Lord. Ang hindi man natin maranasan ngayon, pwedeng maranasan natin bukas. Kay Lord, my future. Hindi tayo forever ganito. Amen? Ako, deklarasyon ko nga, hindi habang panahon mangungupahan tayo, time will come, may sariling church, ang Highly Favored Church. Ang lagi ko sinasabi kay Lord, paksa ang pangalan namin Highly Favored, forever kami mangungupahan. Kaya sabi ko, darating, huwag po ninyong isipin yung big. Kanino naman yung magagaling? Kay Joy, hindi namin kaya. Si Michelle, hindi kaya. Ako, hindi kaya. Pag sila na gumawa ng parang, magdadala ng isang mayaman dito at sasabi, mag-donate ako ng malaking lote, ako na magpapatay ng church. Si Lord, walang imposible. Amen? Amen? Eh, ang mga alagad niya sinisingil ng tax. Sabi ng mga alagad, kasi kami kukuha ng pang-tax. Eh, wala naman tayong hawak na pera. Anong sabi ng Lord? Mangmingwit kayo, ihulog mo yung pingwit. Ang tilapia na mahuhuli mo, ipuka mo ang bibig, may perlas doon. O diba, ginawa ng mga alagad? Kaya kayo, bago kayo magluto ng tilapia, bukahin nyo rin ang bibig. Praise the Lord. Baka may kinto. Amen? Parang, nag-joke ako, hindi ko. Ang Diyos, He can make even in a strange way. Amen? Kaya niya i-provide kahit medyo mahirap paniwalaan. Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. I-sum up pa natin. Sum up. Future is determined with what declaration we have, what prayers we have, what wisdom we have, and what hope we have. And that is DPWH. Kaya yung apat na yan, tanda mo yan, dyan masusukat ang iyong kinabukasan. Hallelujah. Last, ito paborito kong verse. Sige, next. Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking inisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip, marami tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang ginamit huling wakas, itong pamagandang pagkasabi sa NIV. Basa tayo. Hallelujah. For I know the plans, plural, plans. Maraming plano si Lord sa buhay natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano mga plans yan? Plans to prosper you. Plano na i-prosper ka and not to harm you. Tingin kayo sa akin, italim natin sa isip, lahat ng nangyayari sa atin that harms us,
is not God's plan. Kasi ang plano ng Diyos, balik ka muna kapatid, in-explain ko pa. Praise God. Hallelujah. Ang plano ng Diyos, sabi ng Bible, plans to prosper, not to harm. Kaya lahat ng nasasaktan tayo, lahat ng nahihirapan tayo, hindi plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos, guminhawa tayo. Amen? At ito pa po, plans to prosper you, plans to give you hope. At hindi lamang, and a future. Grabe. Darating pa naman, sabi ko nga kay Lord, gusto ko, aakit ako ng langit, hindi ako mamamatay eh. Gusto ko yung maranapsyon akong buhay. Para makita ko naman, pagdating ng panahon, 40 years old si Junjun, kung ano na ang buhay ni Junjun. Actually, mga kapatid, nung nasa Abakan kami, sila Flor, Dilisa Lalik, walang mga bahay yan. Umumapahan niya si Sister Joy, si Nanay Amelia, Nanay Mel, Dilmanto. Nagdideklara kami dati ng mga bahay, mga ganyan. Praise God. Ngayon, asan sila? Nasa may mga sariling bahay. Sabi ko nga, nag-manifest yung aming mga declaration doon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang plano ng Diyos, at ito ang nakakakilabot. Gusto ko i-term ang kilabot. The plans of God will stand kahit anong mangyari. Kaya ang plano ng Diyos, halimbawa, tulad sa akin, praise God, maganda ang plano ng Diyos sa akin. Kahit hindi ako nakapag-aral, sabi ko nga, grade 6 lang ako, ngayon professor ako. May doktor akong 6. Bakit? Kasi si Lord ang may future tayo kay Lord. Hindi po yan sa ano pa mang bagay. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may future ka. Okay, last. His plans for our future peace. Maganda yung walang iniisip si Sister Joy. Wala kang iniisip. Ganito na mag-isip si Sister Joy. Ang tagal naman ang bill. Nakakadyan na yung pambayad. Wala pa yung bill. Di ba, Sister Joy? Gusto niyo ba yun? Hallelujah. Si Sister Michelle, Pastor, hindi natin alam kung saan natin dadali yung pera. Ang tagal naman dumating yung bill ng ano. Hala, hindi ba natin pwedeng i-advance ng 10 years? Aba, matindi ang pera ng church. Peace until His plans for our future protection. Maganda ang protektado tayo. Sabi nga, preventive is better than cure. Anong ibig sabihin? Maganda yung protektado ka na hindi ka na magkasakit kaysa magkasakit ka na gagaling ka. Magkagastos ka eh. Maganda yung hindi ka na magkasakit. Wala ka nang kagastusan. And of course, His plans for our future prosperity. Gusto ng Diyos maginhawa tayo. Maniwala kayo mga kapatid. And His plans for our future provisions. Grabe. And I pray, pagdating ng panahon, may kanya-kanya tayong mga bahay. Dadalaw tayo, kanya-kanyang bahay. Praise God. Mga professional. Ang ganda nun, ano? Dadalaw kami kay Sister Ruth. Ruth, pupunta kami sa bahay mo. Ay, Pastor, kailangan mong sumakay ng tricycle bago ka makarating sa... Aba, matindi. Hacienda. Hacienda pala yun. So, walang masama, mga kapatid. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, managinip ka lang. Panaginip ng panaginip kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kinabukasan. Amen? Sige po, tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. So, napagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen?